Sa simula, bago pa man tayo nagkakilala, bago pa man nabuo ang ministry, bago pa man tayo tumayo bilang isang simbahan, may isang Diyos na may plano. Isang planong hindi natin inaasahan, hindi natin hiniling, pero ibinigay niya dahil mahal niya tayo. At tulad ng lahat ng dakilang kwento, ang kwento ng FCC Angeles ay nagsimula sa isang simpleng araw, isang simpleng lakad, at isang simpleng siomai. February 2020. Isang spiritual survey lang ang layunin ni Pastor Justin kasama ang kanyang mga disciples na sila Angelica Kembao at Colin Cordero. At habang sila'y naglalakad, habang wala silang bitbit kundi pananampalataya, dahil sa pagkagutom sa paglalakad, nakilala nila sina Karen Orillo, Laila Arcilia at Kimberly Tonggol sa isang garahe. Nagtitinda noon si Karen ng siomai at inumin. At doon nagsimula ang kwentong hindi nila inaasahang bubuo ng simbahan. Pero pagdating ng March, biglang nagsara ang buong mundo. Lockdown, takot, tahimik ang mga kalsada, sarado ang mga bahay, sarado ang lahat, maliban sa puso ng mga naglilingkod sa Diyos. Nagsimula ang unang mga service sa isang simpleng garahe. Isang garahe na kalaunan ay naging sagradong lugar. At nang hindi na pwedeng magkita, pinilit pa rin ng simbahan na magpulong. Sunday service via Zoom, Bible studies via Zoom, discipleship via Zoom. Kahit magkakalayo, iisa ang tibok ng puso. Hindi tayo hihinto. At doon unang naranasan ng simbahan na kahit nakasarado ang mundo, hindi kailanman nakasarado ang presensya ng Diyos. 2021, ang taon ng pananalangin at pagtitibay. Habang nagpapatuloy ang pandemic, habang ang mga tao ay napapagod, at habang patuloy ang mga pagsubok, ang Diyos ang nagbigay ng bagong lakas sa FCC Angeles. Isang age 100 ang nabili mula sa San Fernando. Hindi ito luho, kundi kasangkapan para dalhin ang ebanghelyo. Araw-araw, ginagamit ito panghakot ng upuan, speaker at gamit para sa church planting. Garahe o minsan online na naman, paulit-ulit pero hindi kailanman humina. Hanggang July 2021, may isang binhi ang tumubo at isinilang ang katagang We Are a Praying Church. Tuwing 5 a.m. at 5 p.m., sabay-sabay na nagdarasal ang buong simbahan para sa pamilya, para sa barangay, para sa lungsod at para sa isa't isa. Ito ang taon na itinayo ng Diyos ang pundasyon ng FCC Angeles, pananalangin. – 2022, ang panahon ng mga bukas na pinto. Nang magsara ang ilan, may sala naman ng bahay ang bumukas. Ang living room ni Daryl Lily ang naging bagong sanctuary. Hindi komportable, hindi malaki, pero puno ng presensya ng Diyos. Kasabay nito, ginamit ng Diyos sina Melissa at Engineer Elijah Beloria kasama si Michelle Balido upang mabuksan ang isang bahay sa Metrogate na naging tahanang pansimbahan. Sa maliit na espasyo, unti-unting bumabalik ang saya. Unti-unting bumabalik ang lakas, unti-unting nabubuo ang worship team. At higit pa roon, isa-isang pinagpapala ang mga pamilya. May nakabili ng sasakyan, ng motor, ng jeep, ng e-bike, pero hindi ito tungkol sa material, kundi sa katapatan ng Diyos na nagbibigay sa tamang panahon.
2023, ang taon ng pinakamabigat na pagsubok. Ito ay ang taon ng paglipat-lipat. Garahe ngayon, sa ilalim ng puno bukas, sa covered court, sa parking lot, minsan sa likod ng bahay. Walang sariling tahanan, walang permanenteng lugar, pero may iisang layunin. Magpuri sa Diyos kahit saan dalhin. Ngunit dumating ang pinakamalabong yugto. Family issues, financial struggles, mga sugat na hindi madaling pagalingin, at halos maghiwa-hiwalay ang church. Pero sa pinakamadilim na gabi, doon pinatingkad ng Diyos ang kanyang ilaw. Ang simbahan ay muntik nang mabasag, pero hindi kailanman bumitaw ang Diyos. 2024, ang taon ng muling pag-ayos at pagtatanim. Lumipat ang church sa bagong pinagrerentahan. Nagbabayad ng 10,200 pesos buwan-buwan para lamang may lugar ang pagsamba. Si Teacher Joy, buntis pero tapat, minsan pagod, minsan umiiyak pero hindi tumigil sa pagtuturo bilang nag-iisang Sunday School teacher. Dahil sa init ng lugar, nakapag-ipon ang simbahan para makabili ng floor-mounted aircon. Isang patunay na kahit sa maliliit na bagay, pinupuno ng Diyos ang pangangailangan. Nagsimula ang Tambourine Ministry sa pangunguna ni Christine Laigo at nagturo ng bagong henerasyon ng musikero. At muli, ang simbahan ay tumayo. Pero kahit lumalago, iba't ibang pamilya ang may pinagdaraanan. Sa pera, sa relasyon, sa loob ng tahanan. Yet still, the church continued. 2025, ang taon ng paglago at pagpapalawak. Pumasok si Teacher Gia Lamanilaw at nagkaroon ng bagong Sunday School teacher, bagong song leader, at bagong pag-asa. Lumakas ang leadership, dumami ang volunteers, naging mas masipag ang workers, naging mas mahusay ang worship team, at unti-unting nabuo ang multimedia ministry. Nagsimula ang malaking pangarap na pagre-raise ng 3 million pesos para sa mas malaking lugar ng pagsamba. Mas naging aktibo si Michelle Balilu, patuloy na sumusuporta ang mag-asawang Elijah James at Angelica Joy Beloria, si FCC Angeles na patuloy na ginamit ng Diyos sa ministry. At kahit may sunod-sunod na health issues, family issues, at financial battles, mas lalong naging matibay ang church dahil ang bawat luha ay naging binhi. Mula sa isang siomay, isang simpleng garahe, isang Zoom meeting, isang sala, isang maliit na bahay sa Metrogate, hanggang sa darating pang mas malaking lugar. Ito ang simbahan na kahit ilang beses matinag, hindi kailanman bumagsak dahil ang pundasyon nito ay ang Panginoong Hesus. At ngayong 5th anniversary, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang 5 taon ng FCC Angeles, kundi ang 5 taon ng pagkilos, pag-ibig at katapatan ng Diyos. FCC Angeles, ito ang inyong kwento, ito ang inyong patotoo, at higit sa lahat, ito ang kwento ng isang Diyos na hindi pumapalya. To God be all the glory. Happy 5th founding anniversary, FCC Angeles.